Pinsan Kalyada. Hello mga kalingap, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Kalyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po, don't skip ads kasi malaking bagay po yan sa pantulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap ay nandito tayo kay Anika at dahil meron pong nagpaabot ng pagmamahal po. Maraming salamat po sa iyo sir sa pinabot niyo pong pagmamahal para dito kay Anika, no? So tara mga kalingap at kamustahin po natin si Anika. Ayan mga kalingap, dito na kayo. Hello po! Magandang hapon si Anika mga kalingap, ang daming award. Ay, ganda ni Anika. Hello Anika, kamusta? Asan si mama mo? Hello Nay. Ay si nanay. Bless po. Wala pa ata si tatay. Bless mo. Dito po kayo, po kayo. Upo po dyan. May upo ka dyan, Anika? May maupan ka? Ah, sige. So, ayan, Anika, kamusta na? Okay man po. Kakagaling ko lang po ng school po namin. Nag-orientation po kami. Nag-orientation? Opo. So, galing ka pala sa school. Nag-orientation. O, kamusta ang unang araw ng pagpasok? Ang mga alay po, nakatayo lang po kami. Nakatayo. So, nabalitaan ko na madami ka daw problema. At yan, ano ba yung mga problema mo? Kasi ang kontak ko dito si tita mo eh. Yung pang-araw-araw po namin gastos, yung pong, lalo na po yun sa pang-aral ko po, kailangan po namin. Lalo na po nagsisimula na po yung school po namin, kailangan po namin. So, bakit nasabi mo yung pang-araw-araw? Kulang pa ba yung gamit mo sa school? Kulang pa po, pero meron man na po yung papel po. Yung uniform po ang wala pa po siya. Yung uniform. So, tapos nabalita. Tapos po, yung sa school niya po, 3,000 pa lang po na ibibigay niya. Ay 12,066 po yung per sem niya po. So, hindi po ang inaano namin, yung problema po. At hindi pa po baga ako masyadong makatrabaho po. At sinusubukan ko po, kaya lang na ano po talaga ang pakiramdam po, nasama po talaga. Tapos yung papa ko po, talagang naninigas po. Ako na po yung nagbabantay sa paninda po namin. Di na po ako nakakatinda kay tita. Minsan na lang po kasi hindi na nga po makaya ni mama. Minsan po ako na po yung nagbabantay sa may kay Latita. Ako pa rin po yung nagbabantay sa amin para po may income pa rin po kami habang nagtatrabaho po kay tita. So, tanong kita, Anika, nahihirapan ka ba o kaya? Nahihirapan po. Kakayanin. Nahihirapan po pero kakayanin po. Dahil saan? Para po sa pamilya ko po, makatulong po, saka para po matustusan po yung pag-aaral ko. Matustusan ang pag-aaral mo? Dahil gusto mo ba makapagtapos ng pag-aaral? Gustong gusto po. So, ayan, nakita ko naman kung gaano kakatalino, ano, with honors. Nakakatuwa yun sa isang anak na ganun katalino at may pangarap sa buhay. So, ang pinakamasakit lang, yung hanggang ganun na lang yung ano, kita talaga kasi ng mama at papa mo. So, sana maunawaan mo yun, ano, Anika. Kasi hindi man ginusto nila mama mo na ganun lang yung kitain nila. Kasi mama mo hindi makapagtrabaho dahil nga may karamdaman. Eh kung wala, makakapagtulong kay papa mo para matustusan yung pangangailangan mo. So nauunawaan mo ba sila, Anika? Opo. Kasi po, alam ko po yung hirap po na pinagdaanan po nila. Sobra-sobra po yung hirap. At sobrang hirap pa din po kasi hindi pa po mapunan yung pangangailangan namin. Hindi mo pa rin mapapunan yung pangangailangan mo. So, ano yung pinaplano mo? Dahil ganyan, nasabi ni mama mo kulang yung sa pan-tuition, kulang ka sa pambili ng gamit sa school, sa uniform. Paano mo gagawa ng paraan yan? Gusto ko po sanang humingi po ng tulong sa inyo para po kapag-aral po ako. Saka
Para po matustusan po yung pangangailangan namin. Ano po ako, maghahanap po ako ng trabaho para din po makadagdag. Kakayanin mo habang nag-aaral ka, nagtatrabaho ka? Kakayanin po. Para po sa pamilya ko. Para sa pangarap. Naiyak si nanay. Bakit po naiyak ka po? Dahil po sa hirap. Dahil po sa hirap ng buhay. Pero pinaliwanag mo. Ano po siya, sige man po makaaral. Sabi namin, hindi kaya. Kaya sabi niya po, mahanap na lang daw po siya ng para makatulong nga po sa amin. Para matapos niya po yung pag-aaral niya. Kumbaga, napakahirap nga ng ganitong sitwasyon, Anika. Kung okay lang sana yung nangyayari kay Kuya Vincent, kahit siguro pang-allowance yung mabibigyan ko kayo. Pero sige, hanggat kaya, hanggat umaahon, lalaban tayo. Kapag meron akong biyayang dumating sa akin, babahagi ko sa inyo na kahit pang-allowance man lang makatulong, makabaon-baon sa school para hindi na mahirapan sila mama mo. Imbis na inibibigay sa iyo ng pambaon, maipon nila, pambili mo ng gamit sa school o whatever na kailangan mo. Kasi ang isang pagpupulis, mahirap din na Hirap po. na kumbaga yung maraming kailangan pala, maraming kailangan na gamit din yan. Sa pag-eskwela, sa pagpupulis. So, hayaan mo lang, Anika, dasal ka lang, walang imposible. Pagtiwala ka sa ating Panginoon, malay mo, may biyayan dumating sa iyo. Hindi natin ini-expect na may dumating, di ba? Katulad ngayon, hindi mo in-expect na darating ako. Opo. Sobra pong nagpapasalamat po kasi binalikan niyo po kami. Maraming salamat po. Wala nga naman. At meron sa iyo nagpaabot ng isang sponsor. Anonymous sponsor, lalaki siya. Nagpaabot sa iyo ng 1K pandagdag daw ng allowance, Salamat po. para makapandagdag ng pangpamasahe mo. Ito, Anika. Maraming salamat po sa anonymous sponsor po na nagpaabot po nito. Malaking tulong po ito para sa amin. Salamat. Basta sinasabi niya, mag-aral ka daw ng mabuti para matupad mo yung pangarap mo at matulungan mo si mama at papa mo at yung kapatid mo. Kasi ikaw lang inaasahan nila. Alam mo kung gaano kahirap yung sitwasyon ninyo, yung buhay ninyo. So, tiyaga lang. Lahat ng pangarap dapat may action, ha? Tsaka magtiyaga ka. Maraming salamat po kay Vincent sa may pang allowance na po si Anika sa school. Tapos yung unang bigay mo po, naibili niya pong gamit niya. Tapos yung kay Ninang Nena po, naidagdag niya po sa pag-enroll niya po. Kaya maraming salamat po talaga sa lahat po ng sponsor mo po, Kuya Vincent. Maraming salamat. Basta laging sinasabi ng mga sponsor ninyo na magsumikap, mag-aral. Natutuwa nga ako sa iyo kasi bihira po sa mga ganyang estudyante na maghahanap ng trabaho para madugtungan ng mga pangangailangan para sa school. Ano pa lang po yan, grade 8 pa lang po talagang na po siya, nagtutulong na po talaga siya sa amin. Talagang hanggang ngayon po. Lalo na po nung magkasakit ako, talagang siya po talagang kasipagan po talagang ginaawa na din nga po sa kanya. Sabi ko yung katawan niya po, baga bata pa siya, napasabak na talaga siya maawang ko ngayon. Opo. Kahit nahihirapan na siya, sige, kahit hindi magsawi sa amin, nararamdaman po namin yun. Ngayon, Anika, nakita mo, ano masasabi mo kay mama mo?
Ano po, ginawa ko po yun. Nagtrabaho po ako ng maaga para po matulungan po sila kasi para po kahit pa paano po makatulong po ako sa kanya at mabawasan po yung iniisip po nila. Napakabuti mo talagang dalaga. Napakabuti mong estudyante. Napakaganda mo. Grabe yung ano, nararamdaman ko yung sakripisyo mo, Anika. Bilang panganay, ikaw na kasi nakakaunawa lahat eh. Naunawa mo na yung sitwasyon ninyo. Tanungin kita, Anika, yung totoo sobrang bigat na ba? Sobra po. Hindi ko na po kaya pero para po sa kanila kakayanin ko po. Para sa kanila kakayanin. Dahil gaano mo kamahal ang magulang mo? Sobra po. Sobrang mahal po. Sobrang. Sobra pa po sa sobra. Kaya gawin mo yung best mo para matupad yung pangarap mo. Ano? Si Kuya Vincent, nandito lang si Kuya Vincent, aalalay lang sa inyo. Maraming salamat po. Hindi ko man may pangako, pero kung anong meron man pa ako, ibabahagi ko. Kahit si Kuya Vincent po ay madaming pinagdadaanan din. Hirap na nga din sa pantulong, pero gumagawa din ng paraan para makatulong. Basta lagi lang pong tatandaan, gaano man kahirap, gaano man kapagod, kakayanin para mabuhay, para sa pangarap, at laging tatandaan para lalong kayanin, magdasal sa ating Panginoon. Ano? One of the best yan. Opo. Yan. At yan, sabi ni nanay kanina, gusto mong pakita yung bahay niya na eh. Tuluan na daw, ay ano? Kaya po pag naulan po ay grabe po talaga. Minsan nagigising po kami at nag-aampias po. Tapos nalagay po kami Ay, siya ng po. Sige, tara ka. Sinasama ko. Pag natin sinamamamat, baka mapagod. Sige, ikaw mo magturo sa akin. Dito Yan po. po. Papasok po Okay noon, ganda ng bahay, malinis. Ay, ayun. Dito po, kapag po naulan po, may mga kawali na po dyan, kaldero, kung ano-ano na po nakalagay pa sa sahod po. Kumbaga talagang tuluan na. Saan ang kwarto ba ito? Dito po. Dito naman po, may mga sako na po. Para hindi po magtulo. May plastic pa po. Ayun. Sige. Ayan yung Tara dito. Grabe pala nanay ang bahay niyo. Talagang tuluan na din talaga So lang, tiyaga lang po Nay. At kapag meron pong biyaya, ay dadalhin ko sa inyo Hindi ako nangangako, pero pag meron, automatic kay Kuya Vincent, dadalhin yan. Maraming salamat po. Anika, mag-aaral ka lang mabuti ha. Apo. Itong sinasabi ko sa iyo, itong advice na to, balang araw, magiging successful ka. Apo. Pangako po. Yan. Ito pa rin mo yung pangako mo. Hindi na sa akin, sa magulang mo na lang. Apo. At para sa sarili mo, Kasi pag may pangarap ka, the best yan. The best yan kasi unang-una, naging successful ako dahil lahat ng pinagdaanan ko, ginawa kong motivation yun. Ginawa kong inspirasyon ng kahirapan para matupad ko ang pangarap ko sa buhay. Yan, lagi mo itatak sa sarili mo ha. Apo. Daming magdasal. So, ayan, ako'y alis na. At sana napasaya ka ng buti yung sponsor mo, Opo, sobra po. Maraming salamat po. Sige, bye-bye na sa inyo, Night. Bye-bye po. Salamat po.